Kanina lang po, tanggap natin ang balita na si VP Sara ay nagbitiw na po bilang DepEd Secretary at bilang co-chairman ng NTF-ELCAC. No? Kanina po yan, isinabit niya mismo sa Office of the President sa Malacanang. Tayo po hindi nagtataka sa pangyayaring ito. Subalit ito po ay maaga kumpara po sa aking inaasahan. Pero magkaganon pa man, binabati ko ang ating mahal na pangalawang Pangulo, Inday Sara, dahil sa tamang desisyon na kanyang ginawa. Ngayon na malaya na ang ating pangalawang Pangulo sa pagkakakulong at pagkakatanikala ng kanyang mga kamay sa Malacanang, ay malaya na po siya makakagalaw. At malaya niya na pong magagawa ang mga tungkuling iniatang sa kanya ng sambayanang Pilipino bilang pangalawang Pangulo ng ating bansa. Ang kanyang pagbibitiw ay hindi po katapusan ng kanyang pagsisilbi. Bagkus ito po ang simula ng tunay na pagbabago sa ating lipunan. Kung ano man ang mga kadahilanang nasa likod ng kanyang pagbibitiw, ito po ay hindi natin saklaw at hindi natin kayang bigyan ng masamang impresyon. Kung ano man ang mga bagay-bagay na nagtulak sa kanya para magbitiw ng mas maaga kaysa sa inaasahan, iyan po ay sarili niyang desisyon. Subalit sinasabi ko nga, ito ang simula ng tunay na pagbabago. Ito ang simula para kay VP Sara na kanyang gampanan ang tungkulin ng pangalawang Pangulo na iniatang sa kanya ng sambayanang Pilipino. Maraming bagay na dapat baguhin. Maraming mga suliranin na dapat bigyan ng lunas. Maraming mga pangyayari na dapat pagtuunan ng pansin. Mga pagkukulang na dapat punuan. Bilang pangalawang Pangulo, kami po ay nananalig sa iyo na ang mandatong ipinagkaloob sa iyo ng sambayanang Pilipino ay matuwid at marangal mong magagawa sa iyong panibagong tungkulin na gagampanan at panibagong mga pagsubok na dadaanan, sa mga panibagong suliranin na iyong babatain. Kami po ay kaisa mo. Kaisa mo ang sambayanang Pilipino sa patuloy na pakikibaka tungo sa maunlad na Pilipinas at tungo sa marangal na buhay ng mga Pilipino. Binabati po kita, mahal na pangalawang Pangulo.